Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nang likhain ng Panginoon ng lupa at lahat ng bagay sa langit, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa, wala pang ulan noon at wala pa ring magsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa lupa. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan, naroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Inilagay ng Panginoon ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakanin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pagbasang ito, napakinggan natin ang pangalawang version ng paglikha. Dapat tapos na ang paglikha noong chapter 1. Pero dito, nagsimula uli ang Diyos. Sa chapter 1, ang lahat ay nagsimula sa magulo at madilim na tubig. Ito ang kanilang pagpahayag ng nothingness, ng wala. Dito sa chapter 2, ang wala o nothingness ay inilarawan ng disyerto. Sa chapter 1, ang tao ang huling ginawa ng Diyos. Dito sa chapter 2, ang tao ang unang ginawa ng Diyos. Sa chapter 1, ang tao ay ginawa agad na lalaki at babae. Dito, unang ginawa ay ang lalaki. At saka na lang dumating ang babae. Sa chapter 1, ang paglikha ay nangyari sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nagsalita lang ang Diyos at nagkaroon na. Dito, nilikha ng Diyos ang tao at ibang mga bagay sa paghubog, sa paghorma sa Kanya mula sa alabok. At ang hinugis ng Diyos ay Kanyang hiningahan at ito'y naging buhay na tao. Gumawa ang Diyos ng harden, ang Eden, upang saan ililigay niya ang tao upang ito'y pangalagaan. Sa chapter 1, ang pinamahala at pinangalaga sa tao ay ang mga hayop, ang mga ibon at mga isda. Dito sa chapter 2, ang lupa ang kanyang pangangalagaan, yung harden ng Eden. Binigyan din siya ng utos. Makakain niya ang bunga ng lahat ng puno maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at sa masama. Nagbigay ang Diyos ng utos sa tao kasi siya ay ginawang malaya. Maaari siyang sumunod o sumuway. Ang kanyang kalayaan ay may hangganan.
Hindi niya magagawa ang lahat ng gusto niya. Kaya nga may utos sa kanya. Sa ikalawang version ng paglikha, mas pinatingkad ang kahalagahan ng tao. Espesyal siyang nilikha ng Diyos. Para bang nagpakadumi ang Diyos sa paglikha sa kanya na hinubog siya mula sa putik. Ang paghubog ng Diyos sa tao ay nagpapakita din ng kanyang pagkalinga sa atin. Ang tao ay galing sa dalawang elemento. Siya ay mababa lang, galing sa putik. Pero siya ay matayog din, galing siya sa hininga ng Diyos. We are material and spiritual. We are lowly and lofty. Ginawa ng Diyos ang tao na may responsibilidad na pangalagaan ang lupa. Ang pagtatrabaho ay bahagi ng ating pagkatao. Kaya nadidevelop ang ating pagkatao kapag tayo ay gumagawa. Ang lupa na pinagkikilusan natin ay nakakatulong sa ating pagkatao. Ginawa ng Diyos ang tao na may kalayaan, kaya may utos sa Kanya. Ang kalayaan ng tao ay may hangganan. May pinagbabawal ang Diyos sa tao. Kung kikilalanin natin ang ating boundaries, maging masaya tayo. Ang lahat naman ng mga prutas ay makakain natin. Ang masama lang, mas pinipili ng tao na gawin ang kaunting pinagbabawal sa kanya kaysa gamitin at gawin ang lahat ng mabubuti na maaari niyang gawin. Ang kasalanan niya paggamit ng mali, ang pag-aabuso sa kalayaan na binigay ng Diyos. Ang kalayaan ay binigay ng Diyos upang sundin natin siya at mahalin ng bukal sa loob. Ang lahat ng paggawa ng masama ay pag-aabuso sa magandang kalayaan na binigay ng Diyos. Binigyan tayo ng kalayaan upang magmahal tayo, upang sumunod tayo. Ang taong malaya lamang ang maaring magmahal. Pero sa kasalanan, ginagamit natin ang kalayaan upang talikdan at sirain ang ating kaugnayan sa kapwa, sa Diyos at sa kalikasan. Ang tao po, O Diyos, ay ginawa mo na dakila at sa simula pa, siya, kami, ay ginawa mo ng may pagkalinga. Salamat po, Panginoon. Tulungan po ninyo kami na hindi madumisan ang kalayaan ng iyong biyaya sa amin. Hindi po sana, ito po sana ay aming mapahalagahan, magamit ng maayos at mapanindigan. Tunay na nagiging malaya kami sa aming pagsunod sa iyo. Dito namin pinakikita na mahal ka naming lahat. Amen. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.